Samantala, sa Pangasinan po, isa sa mga binabantayan ay ang seguridad siyempre ng mga mag-aaral at tinitiyak na maayos ang mga PUV o yung mga public utility vehicles sa sinasakyan ng mga estudyante papasok sa paaralan. At yan po ang unang balita ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tatlo ang anak ni Aling Zenaida ang papasok ngayong araw. Mula sa kanilang bahay, sumasakay ng tricycle ang mga anak para makapunta sa kanilang eskwelahan. Ang palagi raw niyang bilin sa mga anak, iwasang sumakay sa tricycle na overloading. Mas okay naman po yung para iwas disgrasya sa mga bata. Ang ganitong uri ng mga reklamo ang mahigpit daw na babantayan ng Land Transportation Office o LTO ngayong balik eskwela simula ngayong araw para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pasahero. Mga law enforcement natin, pag brigada eskwela, daily yan, nandyan sa mga gate ng mga schools. No? Tumutulong sila sa traffic on order. Samantala, nasa 1,454 na pulis ang idineploy sa iba't ibang lugar sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase ngayong araw. May mga itinayo ring police assistance desk. Magtatagal ang kanilang deployment hanggang June 27. Sa Dagupan, 85% ng kabuuang puwersa ng pulisya ang idineploy ngayong pasukan. Katumbas ito ng mahigit 100 pulis na ipakakalat sa mga paaralan at kakalsadahan sa lungsod. 2 pulis ang itatalaga sa kada paaralan. Katuwang ng mga pulis ang mga post enforcer at mga opisyal ng barangay. Nanawagan ang pulisya sa mga magulang na tutukan din ang kanilang mga anak na papasok sa paaralan. Isa rin po tayo na may responsibilidad sa crime prevention. So tulungan po natin ang ating kapulisan. Ito ang unang balita. CJ Torida ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.